makaraan ang ilang oras nang tapos na kaming kumain at kasalukuyang nakikinig ng mga paborito naming programa sa radyo, ay biglang humuni na ulit ang aswang. At saktong-sakto pa na mag-uumpisa na yung programa sa DCRH na Gabi ng Lagim. Kung kaya, sa takot namin magkapatid, ay amin na lang pinatay iyon. At nagpatuloy naman yung paghuli ng aswang. At muli rin namin narinig yung pagpagaspas nito. Nakalaunan ay para itong lumipad mula sa mataas na puno na nasa likod bahay namin at lumapag doon sa aming bakuran. Rinig na rinig namin iyon. Dahil ang pinatay na namin ang radyo ay nakapakatahimik na ng paligid. At nakarinig kami ng tunog ng isang baboy na noong mga panahon iyon ay wala naman kami inaalagaan. At yung aso namin noon ay parang nabagang multot. Kaya naisip namin hindi iyon karaniwang baboy. Dahil kung baboy lang talaga iyon, gising sana'y kinaulan na ng alaga naming aso. Pero hindi. Takot na takot ang aso namin. Hanggang sa bigla na lang kaming nagulat nang mawasak yung bahagi ng bahay namin na hindi purong tabla ang dingding. At tumambad sa amin si Kuya Ernie at yung aswang. Nagpapandumog silang dalawa. Animoy mga mababangis na hayop silang pareho na walang gusto magpatalo sa kanila. Napakabilis na mga pangyayari. Hanggang sa makubabawan ni Kuya Ernie yung lalaki at walang patid na pinagsusuntok. Na nang huli ay bigla pa nitong hinugot yung kutsilyo na nasa kanyang likuran at uundayan sana yung aswang. Pero nagawa yung masangga ng lalaki. Kung kaya, sa kamay nito yung tumama. Nakita namin mabilis na tumali yung dugo sa braso ng lalaki. At ang makabuelo ito ay nagawa niyang maisalya si Kuya Ernie sa gawin niyang pagiliran at mabilis na tumakas. Nakita pa namin hinabol iyon ni Kuya Ernie. Pero makalipas ang ilang minuto ay bumalik na rin ito. Doon namin nalaman na siya pala talaga ang bakay noon. Ipinagtapat niya sa amin ang buong katotohanan. Hindi naman pala siya totoong pugante na nagtatago sa mga alagad ng batas, kundi ang kanyang mga kamag-anak na aswang at yung nakaalitang pamilya na aswang din ang kanyang tinatakasan at iniwasang talaga. Kaya nasabi ko sa kanya na kaya pala nang sumigaw ako at banggitin ang kanyang pangalan dahil sa akala ko ay siya yung aswang, ay nagalit yung totoong aswang. Nagalit ito nang marinig ang pangalan ni Kuya Ernie. At nang malaman ito na wala pa si Kuya Ernie sa bahay, ay umalis muna ito. Para naman sa ikatatahimik na mag-anak namin, ay umalis na lang sa bahay namin si Kuya Ernie. Wala kaming alam kung saan ito nagpunta. Mula noon ay hindi na namin siya nakita pa. Ipinadala at ipinahagi ng isa nating tagapakinig. Ito ay tungkol sa nakakakilabot na karanasan ng kanyang lolo. Ayon pa kay Mira, hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang nagaganap na iringan sa pagitan ng kanilang mga kamag-anak. Nag-ugat umano ang lahat dahil sa usapin sa lupa. Ang chewing kasi ng kanyang lolo Perping ay may masamang ugali. Bali kapatid ito ng ama ni Lolo Perping. At may pagkagahaman nito. Matapos mamatay ang kanilang mga
magulang ay pinarte nilang dalawa ang lupa pagkat sila lang naman ang tanging tagapagmana. Pero nais pang kunin pati ang bahagi ng lupa na minana ng tatay ni Lolo Berting. At dito nga nag-umpisa ang hindi magandang relasyon sa pagitan ng kanilang pamilya. Umabot pa hanggang sa korte ang kanilang usapin. At naipanalo naman ng pamilya nila Lolo Berting ang kaso. Pero dahil doon, ay mas lalo pang naging desidido ang tiyuhin niyang si Kadyo na mapa sa kanya ang lupa nila Lolo Berting. Noong mga panahon iyon ay 18 anyos na si Lolo Berting at saksi siya sa kasamaan ng kanyang tiyuhin. Minsan ay sumugod sa bahay nila ang kanyang tiyuhin kasama ang mga anak na lalaki nito. Hindi sila lumabas ng bahay pero armado din sila ng mga itak. Dalawa lang sila Lolo Berting na lalaki sa kanilang pamilya at argabyado talaga pagdating sa bilang. Kaya minarapat nilang wag na lang lumabas. Pero lalaban sila kung kinakailangan. Iniisip din nila ng mga pagkakataon na iyon na kahit paano ay katugo pa rin nila ang mga ito. Ngunit kung papasukin na sila ng mga ito sa kanilang pamamahay, ay mapipilitan na silang lumaban at ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Tatlo ang kapatid ni Lolo Berting at puro sila mga babae. Rinig na rinig ni Lolo Berting yung mga pagmumura at masasakit na salita